po sa lahat ng ating pong mga kasama sa ating pong e-worship, sa ating pong YouTube channel at sa ating pong FB account. Ang putahing pinagsalu-saluhan natin last week, namumuhi ang Diyos sa gumagawa ng masama at nalulugod naman siya sa gumagawa ng mabuti. Pinarurusahan niya ang gumagawa ng mali at ginagantimpalaan niya ang gumagawa ng tama. Kaya sabi ni Haring Solomon, huwag matigas ang ulo, matutong makinig at sumunod sa mga paalala sa atin. Huwag maging burden sa ating asawa, gawa natin sila ng kabutihan, dahilan sa may gantimpala ito't kapalit na magandang pagsasama. Pakitunguhang mabuti ang lahat ng tao, gamitin ang bibig para bumuhay at hindi pumatay, maging masipag dahil ang gantimpalang naghihintay ay kasaganaan sa mga masisipag. So today, another putahe from the book of Proverbs chapter 12, ang muli nating pagsasalu-saluhan. Buffet of Wisdom, Menu 12.2. Simulan natin sa verse 10 and verse 12. Kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. So ang tao daw po na mabait, kahit sino ang kaharap, mabait pa rin siya. Tao man ang kaharap niya o hayop, kahit ano man ang sitwasyon at panahon, mabait pa rin siya. Hindi siya nagbabago, nothing changes sa mga taong likas na mabait. Pero yun daw pong mga taong masama, kahit sino ang kaharap nila, masama pa rin sila. Kahit hayop, kahit tao, pangit pa rin ang ugali nila. Diba? Ganun ang ibig sabihin. So in other words, a righteous person never changes in this changing world. In the midst of this changing world, yung mga matuwid, yung mga anak ng Diyos, hindi yan nagbabago. Marami kasing tao, mabait kapag mabait ang kaharap. Masama na ang ugali pag ang kaharap masama rin ang ugali. Pag mabunganga ang kaharap, mabunganga na rin siya. Diba? Ganun ang nagaganap sa tao. Nagiging reactor tayo sa ginagawa sa atin, sa ating pong kapaligiran. Kapag maganda ang nangyayari sa buhay niya, gumaganda rin ang ugali niya. Pag pumapangit ang kanyang sitwasyon, pati ugali, pumapangit. Nagkaroon lang ng pera, akala mo kung sino na. Nakahawak lang ng dolyar, hindi ka nakilala. Nakapag-aral lang sa mga sikat na universidad, hindi ka nakilala. Nagkaroon lang ng mga karangalan at mga medalya, akala mo kung sino na. Nagkaroon lang ng sasakyan, akala mo kung sino na. Ang bilis magpalit ng ugali ng tao, kasi dumidepende sila sa sitwasyon at kalagayan ng kanilang buhay. Pero ang mga matutuwid, ang mga anak daw ng Diyos, nothing changes, even na mag-change ang lahat sa kanilang paligid. May pera man sila o wala, nothing changes. May COVID o wala, nothing changes. Diba? Mabigyan man sila ng ayuda o hindi, nothing changes. Ganyan ang mga matutuwid. Mabait ka man sa kanila o hindi, nothing changes. Mapuri man sila o hindi, mapintasan man sila o hindi, nothing changes. Ganun daw po ang mga anak ng Diyos. Kasi ang sabi nga ng Panginoong Jesus, doon sa Mateo 5, 43 hanggang 48, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhin mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang mga kaaway at ipanalangin ninyo ang umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang nagmamahal lang sa inyo ang inyo lamang mamahalin, anong gantimpala ang inyong aasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba?
Hindi ba ginagawa rin niya ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Huwag daw tayong maging mabait lang sa mabait sa atin. Sabi ng Panginoong Yesus, yan ang kalakarang nagaganap Mahalin mo ang kaibigan mo, kabuutan ng kaaway. Sabi ng Panginoong Yesus, eto naman ang ituturo ko sa inyo. Kahit kaaway nyo, gumagawa ng masama sa inyo, gawan nyo pa rin ng mabuti. Dahil ganon ang mga anak ng Diyos. Dahil ang Diyos natin na nasa langit, ang sabi niya, ang ating Ama ay matuwid, mabait, kahit sa mga masasama, kahit sino. Ganon ang dapat maging karakter at ugali ng bawat mga anak ng Diyos. Do you remember Jesus? Hinambalos, kinudya, ipinako sa krus, pero hindi niya nakalimutan kung sino siya. Kasi ang sigaw pa rin niya dun sa krus, Father, forgive them. Alam niya na siya'y anak pa rin ng Diyos, that He is the Son of God, kaya naman hindi niya nakalimutan yun. Hindi rin niya nakalimutan na siya ay mapagpatawad. Kaya yun pa rin ang kanyang sigaw. Nagbago ang lahat sa kanyang paligid. Ilang araw ang nakalipas, ang mga sinisigaw ng mga tao sa kanya ay Hosanna to the Son of David, Hosanna to the King, diba? Hosanna to the highest. Yan ang mga sigawan nila sa kanya. Paglipas ng ilang araw, anong sigawan na nila? Crucify Him! Crucify Him! Pero ang Panginoong Jesus ba nagbago? Nothing changes. Sabi niya, Father, forgive them. Si David, sa 1 Samuel chapter 18, tingnan natin sa verse 5. At lumalabas si David saan man siya suguin ni Saul, at siya'y nagpakabait. Take note that term. At siya'y nagpakabait. At inilagay ni Saul siya sa mga lalaking mandirigma at minabuti sa paningin ng buong bayan at gayon din sa paningin ng mga lingkod ni Saul. So anong nangyari kay David? Na-promote, napuri, nataas. Pero anong sabi ng verse? Si David nanatiling mabait. Tuloy natin, verse 9. At inirapan ni Saul si David mula ng araw na iyon. At inihagis si Saul ang sibat sapagkat kanyang sinabi, aking tutuhugin si David sa dingding at tumahan si David sa kanyang harap na makalawa. Nagpakabait si David sa lahat ng kanyang kilos at ang Panginoon ay sumasa kanya. Kanina na-promote, nagpakabait pa rin. Napuri, naparangalan. Ngayon naman, inirapan, kinagalitan, sinibat at gustong patayin ni Saul. Pero ang sabi ng verse, nanatili pa rin mabait si David. Nothing changes. Ganun ang mga righteous. Ganun ang mga anak ng Diyos. Diba? Kahit ano man ang sitwasyon, hindi sila nagbabago. Si Joseph, the dreamer, maraming pinagdaanan niyan. Kinamuhian ng mga kapatid, binalak patayin, ibinenta, naging alipin sa Egypto. Pagkatapos ay nakulong pa sa kasalanang hindi niya ginawa. May pagkakataon na siyang gumanti sa kanyang mga kapatid, pero hindi niya ginawa. Sa halip, nanatili siyang mabait. Kaya ang pinili pa rin niya, yakapin, mahalin, patawarin ang mga ito. Nothing changes. Si Daniel and his 3 friends. Diba? So, sila'y nasa Babylonia na, pagkatapos ay ginagawang Babylonians na sila, pinakakain ng pagkain ng hari, kahit bawal sa kanilang kultura at sa kanilang paniniwala, pero nanindigan ang 4 na ito. Sabi nila, tubig at gulay lang po ang amin. Kasi bawal po yan sa amin. So ganun ang ibig sabihin. Hindi sinabi ni Daniel na, uy, pwede na siguro tayo, wala naman tayo sa bayan natin. Kainin na natin lahat ng gusto natin, kahit bawal. Gawin na natin lahat ng gusto natin. Total, wala naman tayo sa bayan natin. Nothing changes. Kahit nasa ang lugar sila. Walang pinipili. Kasi tayo, di ba, pag nasa kapilya, kababae. Pag wala na sa kapilya, hindi mo na alam kung anong mga pinaggagawa. Ganun ang nagiging problema sa atin. Ang mga anak ng Diyos, ang mga righteous, sabi ni Solomon, nothing changes. Kahit sino ang kaharap, aso man yan, hayop man yan o tao, hindi nagbabago, mabait pa rin sila. Pero ang mga masasama, kahit kanino, masama sila. So how about us? How about you? Diba tayo ba ay ganyan? Huwag tayong papayag na baguhin ni COVID-19 ang mga ugali natin. Diba? Napasamain ang mga ugali natin
kasabay ng pagsama ng panahon sa ating pong kapaligiran. Dapat ang mga anak ng Diyos, nothing changes. Verse 13. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. Sabi nga ng ating mga kasabihan, nakuha dyan yan yung kasabihan natin, ang isda ay nahuhuli sa kanyang sariling bibig. Ganon din daw po tayo, ganon din daw po ang tao. Nahuhuli siya sa kanyang salita. Diba? So napaparatangan, napaparusahan, nahuhuli siya sa kanyang mali na ginawa dahilan sa kanyang bibig. Diba? Yan ang sabi ni Haring Solomon, yung masama, nahuhuli siya sa kanyang sariling bibig. Do you remember yung dalawang prostitute sa panahon ni Haring Solomon? May dalawang prostitute lumapit kay Haring Solomon. Diba? Next picture. Sabi nung dalawang prostitute, yung una sabi niya, akin po itong batang ito. Sabi nung isa, akin po yan. O binigyan sila ng chance para mag-declare ng kanilang paniniwala na kanila yon. Sabi nung isa, habang kami po'y natutulog na mahimbing, nadaganan po niya ang kanyang anak at namatay. Ipinagpalit po niya sa aking anak at nung ako po'y magising, nakita ko po patay ang bata sa tabi ko. Pero nung pagmasdan ko, hindi ko kamukha. Hindi akin. Diba? Hindi po yun ang akin. Yung pong nasa kanya ang akin, sabi niya. Sabi naman nung nanay number 2, hindi. Mali ang kwento niya. Akin ito, kanya ang patay. Hindi malaman ngayon ng hari kung anong desisyon. So sabi niya, total, parehong inyo ang bata, yan ang inyong sinasabi, hatiin na lang. Anong sabi ng nanay number 1? Huwag na po, ibigay na po ninyo sa kanya. Mabuhay lang ang bata. Sabi naman nung pangalawa, anong ibigay sa akin? Hatiin natin ang bata. anong sabi nung hari? Sabi ng Haring Solomon, huwag nang ituloy ang pag-aadik. Nakita ko at narinig ko na kung sino ang tunay na ina. O paano niya nalaman? Sa bibig. Diba? Kaya ang tao nahuhuli talaga sa bibig ng kanyang mga salita. Eh ganun ba naman ang sasabihin ng matinong nanay? Papahati ba naman ng bata? Diba? So siyempre, mapupunta siya dun sa una dahil sa punong-puno ng pagmamahal at pagmamalasakit. Kahit sa mga hukuman, bakit merong mga kung tawaging cross-examination? Bakit ginagawa yan sa hukuman? Diba? Next picture. So bakit ginagawa yan sa hukuman? Yung mga cross-examination. Para tingnan mabuti kung nagsasabi ng totoo yung saksi. Diba? Pipigain mabuti para lumabas ang katotohanan na siya nagsisinungaling. Titignan kung scripted ang kanyang sasabihin, kung balu-baluktot ang kanyang kwento. Ganun ang gagawin sa kanila. Kasi nga, ang tao nahuhuli sa kanyang sarili bibig. Kahit mga anak natin, mga asawa natin, nahuhuli yan sa bibig. Kung may ginagawang mali o mga kalukuhan, di ba, ang bibig natin, yan ang magpapahamak sa atin. Verse 14. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita. Bawat isa'y tatanggap ng karampatang gantimpala. So by our works and by our words, we are acquitted and condemned. Sa pamagitan daw po ng ating mga gawa, mga pinaggagawa, at maging sa ating mga pinagsasasabihin, parurusahan tayo o gagantimpalaan. According to statistic, an average person speaks 11 million words a year. Ganun karami. An average person, meron daw po tayong 11 million words per year na lumalabas sa ating pong mga bibig. Take note, average person. Siyempre, mga madadaldal. Baka 1 month lang yung 11 million words na yan. Ganong karami ang mga lumalabas sa bibig natin. Ang tanong, gaano karami ron ang parurusahan at gaano karami ron ang gagantimpalaan? So, anong ipinopoint sa atin ni Haring Solomon sa pamagitan ng salita natin? Ikapapahamak natin yan. Kaya dapat binabantayan ang pagsasalita. Sabi nga sa Mateo 12:33-37, sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga,
At masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga, nakikilala ang puno. Lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsasabi ng mabubuting bagay, gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Kaya huwag salita ng salita dahil baka yan ang ikapahamak natin. Mismo ang Panginoon ang nag-uusap. Mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagsasabi, ang taong mabuti, mabuti ang kanyang bibig. Ang taong masama, masama ang kanyang bibig. Sabi niya, darating ang panahon, huhukuman tayo, magkakaroon ng accounting sa mga salitang nilabas ng ating mga bibig. Titimbanging mabuti at sasabihin, ikaw ay nagkasala sa iyong bibig, parurusahan ka. Ikaw ay magaganda ang lumabas sa bibig mo, gagantimpalaan ka. Kaya hindi lang sa gawa, kundi maging sa salita natin, parurusahan tayo. We are acquitted or we are condemned. Batay sa ating salita. Kaya sabi ng Proverbs 21:23, watch your tongue and keep your mouth shut, and you will stay out of trouble. Bantayan ang bibig, isarado ang bibig. Anong sabi niya? And you will be out of, or stay out from trouble. Malalayo ang tao sa kapahamakan kung babantayan niya ang kanyang bunganga, ang kanyang bibig. Verse 15. Ang akala ng mangmang, siya lamang ang tama. Ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Isa sa mga nakakalungkot na katotohanan, marami pa rin mga tao, kumbinsido sila na tama ang pinagagagawa nila kahit mali na sila. Yung laging ipinipilit na tama sila kahit kitang-kitang mali na sila. Maraming ganyan pa rin. Diba? Dapat hindi yan ipinangangalandakan. Hindi yan ipinipilit. Lalo na kung mali. Listen, hindi tayo pwedeng maging tama lagi. Baka sabihin ni Chris Aquino sa'yo, may tama ka. Sa kanyang game show before. So, kaya accept the fact na nagkakamali tayo at matutunan natin tanggapin ang mga pagkakamaling ito. Ito ang napakalaking problema sa buhay natin. Yung isipin natin lagi na tayo ang tama. Kaya maraming nasisirang relasyon Kasi walang tumanggap na mali sila. Diba? Bakit maraming mga mag-aasawang naghihiwalay? Walang tumatanggap na sila yung mali. Ang lagi nilang sinasabi, sila yung tama. Bakit maraming magkakaibigan na nagkakasira-sira? Dahil lang sa walang kumbinsido na mali sila. Laging sila ang tama, kahit sa kalsada Bakit may nag-aaway sa kalsada? Kasi pareho sila ang tama. Walang umaamin na sila yung mali. Yan ang nagiging problema sa atin. Sabi ni Aming Solomon, mga mangmang lamang ang mga taong ganyan. Yung laging ipinagpipilitan na sila lagi ang tama. Kahit nagkakasira-sira na ang lahat sa kanilang paligid. Verse 16, ang pagkainis ng mangmang, kaagad nahahalata. Ngunit, ang mga matatalino, di pansin ang pagkutya. May mga tao daw, agad-agad naiinis. Agad-agad nagtatampo, agad-agad nagagalit. Yung bang binibiro mo lang, madaling talaban. Pero meron din daw pong mga matitibay, marunong sumabay sa agos, hindi mararamdamin, marunong lumaro sa buhay. Hindi siniseryoso ang lahat ng napapakinggan. In other words, hindi siya sensitive. Pero may mga tao overly sensitive. Kaya, do not be overly sensitive. Huwag masyadong maramdamin. Huwag masyadong sensitive na parang makahiya. Yung magalaw mo lang ng konti Sensitive masyado. Hindi mabuti ito. Mahirap yung lagi tayong nagdaramdam. Lagi tayong nagtatampo, tayo rin ang mahihirapan. Sabi nga, inis talo. Diba? Yan yung ating mga kasabihan totoo naman. Pag nainis ka, lalo na nasa kapagkainan kayo, nainis ka, anong gagawin mo? Magtatampo, magdadabog, magkukulong sa kwarto. Sino nagutom? Ikaw.
Sino nahirapan? Ikaw. O sinong talo? Edi ikaw. Yun ang ibig sabihin niyan. Dapat hindi tayo masyadong tinatalaban, lalo na sa mga bagay-bagay na wala namang kakwenta-kwenta. Diba? Alam niyo, merong ganyan sa Bible. Unang Hari, 21, 1-4. Malapit sa palasyo ni Haring Ahab sa Jezreel, sa Samaria, ay ang isang ubasan na pag-aari ni Nabot. Isang araw, sinabi ni Ahab kay Nabot, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan. Gagawin kong taniman ng gulay sapagkat malapit ito sa aking palasyo. Papalitan ko ito ng mas mainam na ubasan o kung gusto mo naman, babayaran ko na lang ito ng ng tamang halaga. Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabot. Minanako pa po sa aking mga ninuno ang ubasang ito. Hindi papayagan ni Yahweh na ibigay ko ito sa inyo. Umuwi si Ahab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabot. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Pero inyo, hari ito matampuhin. Meron siyang gustong lupa, hindi ibinigay sa kanya. Alam niyo, sa kanilang kultura kasi, hindi binebenta ang mga minamanang lupa. Kaya sa kanila, pansinin niyo, ang pagmamamana ng lupa kanina binibigay. Panganay. Sa history ng Bible, laging panganay ibinibigay yan. Hindi yan hinahati-hati, hindi yan pinaparte-parte. Ganun ang ginagawa sa kanila. Bakit? Para ma-maintain yung kanilang tribe, yung kanilang lupain na ito'y para sa atin lang. Kasi tayo mga Pilipino, pag minanang, gusto natin, ibenta. Puro tayo benta. Hanggang sa ending, wala na tayong lupa. Yung ating mga kaapo-apuhan, wala nang titirikang bahay. Ganun ang nagkakana. Pero sa kanila, hindi nila binibenta yan. Sabi niya, naku po, minanak ko pa doon sa mga kanununuan ko. Diba? Hindi papayag ang Panginoon na ito ibenta ko sa inyo. Nagtampo ang hari, nagkulong sa kwarto, ayaw kumain, hindi makausap. Sinong talo? Siya. Diba? Ganyan ang mga ugali gawin natin kasi minsan. Pag nagtatapo, magkukulong sa kwarto. Kakain na, hindi pa kumakain. Sino talo? Sino magugutom? Lalabas din yan. Magugulat ka, mamayang hating gabi, may kumakaluskos. Tampo-tampo ka? Kakain ka rin pala. Yan ang ibig sabihin. Kailangan huwag tayong masyadong talaban. Lalo na sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Do not be overly sensitive. Verse 17. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan. Ngunit sa pagsisinungaling, lumilikha ng kapahamakan. Basta daw po namamayani ang kasinungalingan, may napapahamak na tao. At yung katarungan ay hindi na ibibigay ng tama. Natatakpan. Kaya maraming may kasalanan, hindi naparurusahan. Maraming walang kasalanan, sila ang napaparusahan. Bakit? Dahil sa mga sinungaling na saksi. Diba? Kasi yan ang nagiging problema natin. Mula Bible pa lang, Old Testament, up to New Testament, and up to now, yan yung problem. Diba? Nababayaran ng hustisya. Diba? Nakapagbabayad ng mga maling saksi. Yan ang ginagawa nila. Kaya yung may kasalanan, malaya. Yung walang kasalanan, naparurusahan. Sabi nga nung kanta ni Freddie Aguilar, diba? Sa isang kulungang bakalay, may taong malungkot umiiyak. Alam niya ng mga matatanda, ang tanong niya sa sarili ay kailan magigisna ng liwanag. Malayo ang iniisip at nakakuyong niya rin mga palad. Bakit daw siya nagdurusa sa kasalanan di niya nagawa? Yan ang problema sa atin. Di ba? Totoo naman yun. Maraming nakakulong, di naman kasalanan. Di ba? Maraming malaya, ang daming kasalanan. Ganun ang ipinapaunawa sa atin ni Haring Solomon. Sabi niya, basta merong katapatan, yung nagsasalita'y tapat, yung katarungan ay lumilitaw. Pero basta may nagsinungaling na, yung katarungan natatakpan. Yun ang ipinapaunawa sa atin ni Haring Solomon. At nagaganap yan mula noon magpahanggang ngayon. Kaya sa kanilang panahon, alam nyo, pag merong mga sinungaling na saksi, yan ang pinarusahan. Halimbawa, Deuteronomy 19:16-19, kapag ang isang taong may masamang hangarin ay nagbintang ng hindi totoo sa kanyang kapwa,
Silang dalaway pupunta sa lugar na pinili ni Yahweh at haharap sa mga pari at sa mga hukom na nanunungkulan. Sisiyasatin silang mabuti ng mga hukom. At kapag napatunayang kasinungalingan ang bintang, ang parusang hinahangad niya sa kanyang pinagbibintangan ay sa kanya igagawad. Ano yun? Merong saksi. May magsasabi, ganito pong pinagagawa niya. Ang dulo niyan, pag napatunayan nagsisinungaling ang saksi, siya parurusahan. Dapat ganyan tayo, ano? Yung lahat na nagsasabi sa hukuman na to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Tapos hindi naman nila sinasabi, dapat yan ang mga ikinukulong. Dapat yan ang mga pinarurusahan. Kung ganyan ang batas natin, wala siguro magtatangka. Diba na magsisinungaling sa hukuman? Yan yung nagiging problema. Diba sa kanila, binabato yan hanggang sa mamatay. Basta nagsisinungaling sila sa hukuman. Verse 18. Ang matalas na pananalita, sumusugat ng damdamin. Ngunit ang magandang pananalita, sakit ng loob, ay gumagaling. Words can hurt and heal. Depende sa tone, depende sa content, sa manner, sa purpose, sa timing. So basta't ang salita mo, hindi maganda ang tono, hindi maganda ang laman, hindi maganda yung manner, hindi maganda yung layunin, at hindi maganda yung timing, it can hurt. Pero kung yung salita mo, maganda ang content, maganda ang tono, maganda ang manner, maganda ang purpose, maganda ang timing, pwede yang makagamot, makagaling sa damdamin ng mga tao. Kaya sabi niya, sumusugat ito sa damdamin o nagpapagaling ng kalooban. Gaano nakarami ang nasaktan natin dahil sa bibig? Ilan na ba ang gumaling? Ilan na ba ang nasaktan sa bawat lumalabas sa ating mga bibig? Kaya tingnan niyo yung verse 25, sabi niya, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot ng kasiglahan. Basta maganda ang salita, talaga namang yung ibinabalita sa inyo, yung sinasabi sa inyo maganda, di ba sumisigla tayo? Pag may nabalita ka, sasabi, naku po, ang COVID-19 sa ating pong bansa ay tumaas na naman. Tayo naman ay nalulugmok. Pag bigla may nagsabi na, natuklasan na po ang tamang gamot, meron na pong magandang balita, ganyan, nabubuhayan tayo ng loob. Basta maganda ang balita, maganda ang salita, nakapagpapagaling ng kalooban. Pero kapag pangit ang mga naririnig nating mga salita, sumusugat yon sa ating po mga kalooban. Sabi nga ng Psalm 64 verse 3, they sharpen their tongues like swords and aim cruel words like deadly arrows. Yan ang problema. Hinahasa pa raw ang bibig. Ano? Hinahasa ba ang mga bibig? Ano? Talaga namang nakakalungkot yun. Ano? Kasi nga raw sabi niya, yung mga dila natin para daw yung tabak at para mga palasok na inihahasa para makasugat ng kapwa. Ano raw yung sumusugat? Cruel words. Diba? Mga sobra-sobrang mga masasama at masasakit na salita. Ano po ba yung mga masasakit na salita na yan? Awit 52 verse 2, balak mo'y wasakin ng iba ng iyong matalim na dila ng pagsisinungaling. Lying is hurtful. Basta may pagsisinungaling, napakasakit niyan. Diba? Sabi pa niya doon sa Proverbs 15:23, a man finds joy in giving an up reply, and how good is a timely word. Basta nasa oras ang salita, napakasarap daw niyan. In other words, ano yung masakit? Kung wala sa oras, wala sa timing ang salita. Marami kasing tao ganyan, yun ang problema eh. Kung magsalita, kahit magandang sasabihin mo, pag wala sa timing, pumapangit. Kaya tina-timing yan eh. Nakita niyo ang ating Panginoong Jesus, nung ituwid niya yung babaeng nakakaanim na, diba, doon sa Samaria, doon sa may balon, nung ituwid niya ito, may tao ba? Wala. Silang dalawa lang. Tama yung timing, kaya yung babae, hindi siya naging, hindi masakit sa kanya yung pagtutuwid na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Dapat nasa timing ang pagsasalita. So anong inam, anong buti kung ang isang salita ay nasa panahon. Kahit maganda ang sasabihin mo pero wala sa panahon, nakaka-hurt.
Yung bang nangingisay na yung asawa mo't nabangga, di ba? Sasabihin mo, sabi ko naman sa'yo, huwag kang tatawid, tumawid ka. Pero pinagsabihan pa, nangingisay na. Di ba, may bata yung anak mo, nahulog na sa hagdan, pinagkukurot pa. Ang likot-likot mo kasi, naghihilot na yung bata. Di ba? Wala sa timing. Di ba? Pinutulan na ng paa yung asawa mo. Di ba? Abot pa ang sermon mo. Yan kasi ang hilig-hilig mo sa matatamis, sa ice cream. Kaya naputulan ka na ng naghihilot na yung tao. Dinaramdam na niya yung pagkaputol lang pa. Ako ano-ano pa pinagsasabi natin. Maganda ang gusto mong iparating, pero wala sa timing, pumapangit. Yun ang ibig sabihin ni Haring Solomon. Kaya sabi sa Hope 2:9, di ba? Yung asawa ni Hope, hindi ka pa ba nagbabago? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Siyempre, pinaliwanag ko naman sa inyo kung bakit niya nasabi yun. Kasi nasa panahon din siya ng pagdurusa ng kalooban. Pero ang point natin dito, wala sa timing. Si Job ay nagdurusa, naghihirap ang kanyang loob sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Diba, pagkawala ng ari-arian at pati yung kanyang buong katawan ay nagkakanda-sugat-sugat at bukol-bukol. Diba? Pero wala sa timing ang pagsasalita ng kanyang asawa. Ecclesiastes 5:2, kaya let your words be few. Lalo na kung wala namang laman, yung sasabihin natin, okay na yung konting salita lang, pero makabuluhan ang bawat lumalabas sa bibig. So tigilan ng pagsasalita ng mga walang kakwenta-kwenta dahil yan ang ikapapahamak natin. Verse 26, ang payo ng kaibigan matuwid ay isang gabay. Ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Kaya alam niyo sa Bible, lagi tayong tinuturuan na pumili ng sasamahan. Pumili ng babarkadahin at kakaibiganin. Dahil ang mga kaibigan natin na sinasamahan natin, yan ay pwedeng iligaw tayo o gabayan tayo. Dalawa lang ang mga kasama natin according to that verse. Diba? Pwedeng sila'y maging gabay, o pwedeng sila ang magligaw sa atin. Nakita yung term? Ang payo ng kaibigan matuwid ay isang gabay. Ngunit ang daan ng masama tungo sa pagkaligaw. Dalawang bagay lang yan. Yung mga sinasamahan natin, ililigaw tayo o gagabayan tayo. Diba? Kaya ang Bible, lagi niya tayo tinuturuan na pumili ka ng sasamahan mo. Pumili ka ng mga taong gagabay talaga sa'yo. Diba? Kaya kung ang mga kaibigan natin, yan ang nagliligaw sa atin ng landas. Yan ang naglalayo sa atin sa buhay na ito at sa Panginoon natin. Ngayon pa lang magpaalaman na kayo. Pero kung yan ay mga gumagabay sa atin, para lalo tayo mapalapit sa Diyos at matutunan natin ang mga magagandang bagay, ituloy natin ang mga pagsasamang yan. Kasi yun ang ibig sabihin. Kaya sabi ng 1 Corinthians 15:33, do not be misled, bad companionships corrupt good morals. Kahit gaano ka kabait, pag mali ang companionship, nagiging mali ang mga moralidad ng bawat isa sa atin. Kaya huwag daw tayong panaya, piliin ang sasamahan para kahit mabago ang panahon at sitwasyon, never tayong magbabago kasi may kaibigan tayong gagabay sa atin. Mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat ng kasama natin today, ang mga anak ng Diyos, hindi nagbabago kahit nagbabago ang lahat sa paligid. Nothing changes sa ating mga ugali, sa ating mga behavior, kahit nagbabago at pumapangit ang sitwasyon natin. Yan ang mga anak ng Diyos. Hindi nagbabago ang ugali, ang pananalita, magaganda pa rin ang lumalabas sa bibig natin, hindi tayo masyadong sensitive sa sitwasyon, at hindi tayo gumagawa ng masama, dahil alam natin, pagdating ng panahon, gagantimpalaan tayo ng ating Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong mga salita na muli po'y aming pinagsalusaluhan ang mga putahe ng inyong mga salita na tunay po na punong-puno ng karunungan, naggagabay sa amin upang mabuhay kami na may karunungan sa panahong ito. Lalo na sa sitwasyon na aming pong mga buhay, ng aming bansa, at ng aming buong mundo. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po kami at tulungan na patuloy pang bigyan ng karunungan na gagabay sa amin sa pang-araw-araw naming buhay. Bless you po, Panginoon, ang bawat isa sa amin at lahat po ng kasama namin sa live stream. In Jesus' mighty name. Amen.